Hey, what's up mga kasalon? Good morning. Ayan, good morning guys kasi kagigising ko lang. And welcome back sa akin channel, RCG Hair Studio. Today's video ay magbibigay na naman tayo ng kunting tips at kunting kaalaman sa inyo mga kasalon. Pero bago tayo magpatuloy guys, intro muna. So ayan na nga mga kasalon, pag-uusapan natin kasi may nagtanong na naman sa akin, no? Ano ho ba dapat ang regular na pag-maintain ng buhok para gumanda? Una mga kasalon ay dapat tingnan natin yung buhok natin. Ano ba yung texture ng buhok natin? Kulot ba? O super kinky ba yung buhok mo? O hindi naman siya kulot pero medyo dry lang siya. So, pag kulot yung buhok mo, dapat pag nagpariban ka, hindi siya bababa talaga sa 8 months. No? 8 months to 1 year bago ka magpariban ulit. Pero pag buhok mo naman, hindi siya kulot, medyo wavy lang, ayan, na-recommend ko yan na pwede ka magpariban ulit kahit 1 year after. Tapos, yung mga treatment na gagawin, halimbawa, gusto mo lang ma-moisturize yung buhok mo, gusto mo lang na mag-smooth siya, at gusto mo lang na medyo bouncy, silky at gumanda, ay ang mapapayo ko dyan ay mabigay ko sa inyo ng ay yung mga treatment na pang moisturizer sa buhok, katulad ng mga silupane, hair spa, keratin treatment, mga power dose, mga dami pa dyan, no? Yan ang bigay ko na dapat every 1 month mo siya ipatreat yung buhok mo para ma-maintain yung glossy at hindi siya magda-dry, ma-moisturize yung buhok mo. Tapos, ano ba ang bawal na dapat natin gawin? So, kung pwede lang, after na riban mo, huwag kang maligo sa dagat or sa swimming pool na matapang yung chlorine. No? Dapat guys, i-avoid muna natin yung mga ganyan na para kung gusto mo talaga gumanda yung buhok mo, wag muna natin yung gawin, no? Pwede ka naman niya maligo pero patagalan mo muna yung buhok mo. Pero kahit na, so ano pa, dapat pag nag-maintain tayo ng buhok every 1 month o twice a month, ina-treatment natin yan, no? Para hindi siya magda-dry yung buhok mo. Tapos may nagtanong pa, pag after riban po ba dapat naka-conditioner ka everyday? So ang sagot ko dyan ay hanggat maaari po mag-conditioner ka, no? Kasi after riban ng buhok mo, yung buhok natin chemical treated pa yan. Dapat talaga yan ma-moisturize yung buhok natin. So dapat mag-conditioner ka everyday. Pero yung shampoo mo, hindi ka mag-shampoo ng araw-araw. Alternate po salitan. Kasi yung shampoo nakakasira din yan ng buhok, no? Kasi lalong-lalo na pag ang shampoo na ginagamit mo ay yung mga menthol. Kasi naka-design yan para sa mga dandruff eh. So pag sa buhok naman yan, medyo matapang yan. Lalong-lalo na pag bagong riban ka. So dapat yan i-avoid natin. Huwag tayong gumamit ng mga mint na shampoo. Yung mga natural na shampoo lang, yung hindi siya meant para, yung hindi matapang na pang shampoo sa buhok natin. Ito pa guys, nagtatanong sa akin daw, kasi tuwing nagpapariban siya, bakit daw sumasakit yung scalp niya? Ang masasagot ko dyan ay depende siguro yan sa naghahands-on ng buhok mo. Sa akin naman, yung mga client ko, hindi naman sila nagreklamo na masakit yung anit nila. Oo, narinig din ako dyan sa mga ibang client na doon daw sa kabilang salon, pag niririban yung buhok nila, sumasakit yung anit nila, minsan sumasakit pa yung ulo nila. After riban, nagtitake sila sa sakit ng ulo, gamot. So, sasabi ko dyan ay siguro sa pagplansya dyan, kasi minsan nakita ko sa mga ibang hairdresser pag nagplansya dyan, ayan, pag ganun-ganun na pabigla-bigla. So minsan yung mga anit natin dyan, medyo na auto-force yan, kaya parang sinasabunutan ka, yung mga ganun. After ng di ba pag sinasabunutan ka, makita mo parang sumasakit yung scalp mo. So yun siguro ang masasabi ko, no? Dapat yung pag nagpa-plan sa yung
hairdresser natin, medyo hindi naman niya madadali sa mga pag ganun eh. Biglain mo na hila, hindi yan. Dapat kunting ano lang yan, smooth lang yan. Na ano lang yan ng pag ano lang yan na hindi mo yan talaga papresahin na biglain, kasi yung init yan parang dumadaan ng subo. Ibig sabihin, pag ganun yung ano mo, yung init, nanonood yan. Nanonood talaga yan sa buhok kasi matagal mo siyang pinadaanan. Kahit mga 3 ulit-ulit mo lang na gawin, hindi sulit yan kasi mainit. Yung matagal yung pagkainit sa sa plansa mo. No? So sana nasagot ko yan. So that's it guys. Yan lang muna ang mga kunting tips at kunting payo ko sa inyo, no? So may katanungan dyan, please comment below at sasagutin natin dyan. Ayan. Don't forget to like and share and subscribe to my channel para updated po kayo sa mga bagong episode at tips at kaalaman na ipa-upload natin dito mga kasalun. Ayan. Ingat-ingat po tayo and mabuhay. God bless. Babus.